Paalala po natin ang sinabi ni Attorney Michael Poa dito po sa ginagawa ng prosecution. Panay tokes lang eh. Magaling lang sa tokes, wala naman palang ebidensya. Katunayan po, yung pagpapabukas po nila ng BIR records, AMLAC records, at saka mga bank accounts ni BP Sara at ng kanyang asawa, katunayan po yan, yan po ang patunay na wala talaga silang matibay na ebidensya laban kay BP Sara. Maging nga po itong unan nilang tinalakay, no? Pati po yung mga kakampi nila ng mga senator judges, halimbawa po yung mga Tulfo, kino-question po, no? Kino-question po kung may ebidensya ba talaga. Pati po si Tito Soto na alam natin na pabor po yan sa administrasyon. Tignan niyo po yung sinasabi niya. Yan bang nagtatagal sila sa pagtalakay dito sa death threat di umano ni BP Sara? Ang tanong nga niya, ito ba ay impeachable? Hindi po ba? Kaya po sabi ng kapanayam natin na si Attorney Mark Tolentino, sabi po niya, ito ang pinakamahina, no? Pinakamahina nilang at si dating Chief Prosecutor, Congressman, nakalimutan ko na yung pangalan. Yung dating prosecutor nung panahon ni Corona, na congressman, Tupas, yun, si Congressman Tupas. Sinabi din po niya na napakahina. Ito po ang pinakamahinang article ng impeachment. Kaya nga tinanong natin yan kay Mark Tolentino, kay Attorney Mark Tolentino. Kung sa tingin po ninyo, mahina po yung ebidensya labang kay BP Sara, dyan po sa death threat na yan, bakit po yan ang inuna? Maganda po yung paliwanag Okay pala yun, no? Kasi nung una, sabi ko, bakit kinakailangan pa namin magkaroon ng mga guests? Kayang-kaya naman namin ipaliwanag. Iba rin po pala talaga yung ang mga guests mo ay katulad niyan, abogado, magaling na abogado. Yung hindi po namin naiisip din nila So, according kay Mark Tolentino, kaya po nila inuna yan kahit sa tingin natin lahat ay mahina. Pero ito naman sa tingin ko yan ang pinakamalakas nila kaya nila inuuna Di ba? Bakit mo unahin yung mahina? Kasi appealing yung dahil nga po ito ay political, masyado nilang minaliit yung kakayahan ng mga tao. Akala nila yung mga tao pag narinig yung mga salitang pag ginurgur ako, gurgurin mo rin, babaliktad na sila laban kay BP Sara. Ang problema po, matagal na pong napakinggan yan ng mga mamamayang Pilipino, no? At matagal na rin pong naipaliwanag ng mga Duterte vloggers yung kahulugan po ng pagginurgur ako. Kaya po kung yan lang po yung ipansisira ninyo, mismo yung sinasabi ninyo na salita ni BP Sara, napakahina po talaga. At alam po ng mamamayan ngayon na mahina yung kaso nyo. Kung yan lang. Yung mga sinasabi po nila na kaya po sila nag-withdraw na ng witness dahil sobrang lakas na ng kaso nila. Hindi po kami naniniwala. Kasi nangyari na po kay Corona yan Sa tingin po ng mga prosecutor, unang kaso pa lang nila, yung unang article of impeachment nila, sinalang nila yung SALN. Yan, si Tupas ang nangunguna dyan sa SALN Hindi po katulad ngayon na ang nangunguna ay siligutan na hindi po congressman. Doon po sa kay ERAP, ang nangunguna po doon si Joker Arroyo na congressman. Dito po kay Corona, nangunguna po si Tupas na congressman. Dito po, ang nakikita natin, maiingay po to sa labas ng korte.
Laging may press con, laging may kantsaw. Si Redon. At yung iba pa. Ang tanong lang natin, si Chua, maingay din. Ang tanong natin, bakit hindi pa namin kayo nakikita na nakikipagbabag dun? Mahuhusay pala kayo. Bakit hindi? Baka naman kayong kinakailangan kasi baka hindi alam niligutan yung pinaglalaban nyo. Mahuhusay pala kayo. Bakit hindi kayo yung manguna dun? Kayo yung magtanong sa inyong mga kasi kaya po natin yan, pwede naman yan. Inaalaw naman po talaga ng batas yung mga sila ligutan. Ang problema, nangangantsaw po sila eh. Sabi po nila, bakit ayaw humarap ni BP Sara? Kung hahanapin nyo nang hahanapin si BP Sara, eto naman ang tanong ko sa inyo. Bakit hindi kayo nakikipagbabag dun kala season? Kala sa mga batang abogado? Bakit hindi kayo ang humarap sa kanila at makapagmagalingan? Same lang po yun. Okay. So sabi po ni Attorney Poa, in our legal system, it is not permitted to accuse now and look for proof later on. That is now how due process works. Di dapat natin pinapayagan yan. Inuna po nila yung akusasyon. Tapos maghanap po sila ng ebidensya. Ayan po ang ginagawa ng prosecution. Inakusahan muna si BP Sara na merong siyang ill-gotten wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Wala pa silang pruweba. Ang pruweba nila, hindi pa nila nabubuksan. Paano nyo nalaman na may natatagong yaman kung wala pa kayong ebidensya? Kaya nga namin gustong pabuksan. Kita nyo po mga katwiran. Kaya nga namin gustong pabuksan yung bank account. Kaya namin gustong pabuksan yung tax record. Kaya namin gustong pabuksan yung AMLAC kasi nariyan yung tinatago. Kita nyo yung kalokohan yan? Pwede pala yun. Wala pa kayong ebidensya, nag-aakusa na kayo. At isa pa, ano po katwiran nila? Bakit sila nag-hearing? Bakit po nag-hearing yung committee? Di ba? Para maghagilap ng ebidensya. Ngayon, tapos na po sila nag-hearing, diniklara nila na kung anong gusto nilang ideklara bago dalhin sa Senado, pero hanggang ngayon pala, nasa Senado na, wala pa rin mga ebidensya. Yan po ang patunay. Tignan nyo po yung inuna nila. Balik tayo. Bakit po inuna kung sa tingin wala namang ebidensya? Kasi nga yung appealing, yung pag-appeal sa, kasi, sabi ni Attorney Mark, boring kasi pag mga bank account ang pinag-usapan eh. Di ba? Tama nga naman. Biruin nyo po, ang pag-uusapan po dyan, yung account number, 1456. Ganun. Boring po yan. Kaya inuna nila yung may mga akusahan na patayin mo sila. Mga tipong ganun. So, hindi po pala talaga ebidensya ang hawak nila kung hindi propaganda lang. Panay propaganda.